Okay na, start na po tayo. Pag-usapan natin yung mga dapat natin pag-usapan. And then, ulitin ko lang mamaya pong 5:00, para po updated po tayo. Abangan po natin yung hearing mamaya sa interim release nga ni Digong. So, kayo ba, sa tingin nyo ba? Di ba, makakalaya kaya si Digong sa pamamagitan ng interim release? Ganda pag-usapan yan. Kapag hindi po nakalaya si Digong, tatawa po talaga ako tatawanan ko po talaga yung mga didas na mga tanga. Nakasubs ako. Maraming salamat po kay Ma'am Del Rosario. Maraming salamat. Si Annalyn Largo. Hello po, no? Tatawanan ko talaga sila kasi alam nyo mga kababayan, no? Ito po yung katangahan ng mga bobong mga DDS, eh. Ilang beses nyo nang narinig sa kanila na si Digong tatakas na, si Digong lalaya na. Ever since po na si Digong nga po ay nakakulong dyan sa dahig na yan, halos araw-araw po natin naririnig at nakikita po na ayan po ang pinabalita ng mga bobong mga DDS. Vlogger man o supporter, nakita po natin yan sa social media na si Digong lalaya na halos araw-araw ko nakikita yan. Puta, may iba pa nga, sobrang unrealistic na eh. Na si Digong nga daw po nasa China. Diba? So, ang ibig kong sabihin dito, ganyan po sila talaga yung ugali nila. Mas gusto po nilang niloloko nila yung sarili nila kaysa maniwala po sa katotohanan. Di ba napakasimple lang naman ang katotohanan dito eh. Si Digong po nakakulong. At makakalaya lang po siya sa pamamagitan lang po ng interim release. O pwedeng tapusin niya yung kaso para makalaya po siya, makwit siya sa kaso, o kaya umuwi siya nakagarapon. O garapon, oo. Alam niyo na ibig ko sabihin. So dapat siguro hindi yung earn, kasi yung earn ba tawag doon, yung lagayan ng mga abo. Sa totoo lang po sa ginawa po ni Duterte po sa bansa natin, wala po siyang karapatan na mailagay sa earn. Na sobrang kasamaan po ng ginawa po ni Duterte sa Pilipinas, ni kahit po na abo niya, wala pong karapatan na mailagay po sa isang magandang earn. Dapat po nakalagay po siya sa bote ng mayonnaise. Earn, di ba? Earn nga tawag doon, di ba? Ganun dapat. Pero sana, matapos niya yung kaso niya, at saka napaka-boring naman nun kung matapos itong kabanata ng buhay ni Digong sa bote ng mayonnaise. Sana matapos niya yung kaso niya. Di ba? Ayun. Takero, pabor bang bawal ang e-bike sa main road or hindi? Problema ng asawa ko dyan eh. Kasi yung asawa ko nag-i-e-bike eh. Tama to. Bring him earn. Galing ni Kuya Berhela. Kung hindi siya bring him home, bring him earn. hindi sa totoo lang, di ba? Marami pong nabudol tong si Digong. Marami siyang nabudol. Hanggang ngayon, marami pa rin nagpapabudol. Sa totoo lang, kung mapapansin nyo, napakaganda po talaga ng ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda. So, alam nyo, yung pinakamalaking beneficiary po nga po dito, ako. Hindi lang ako. Diba? Sa libo-libo po mga pasyente ng may mga sakit po sa kidney, libo-libo kami, hundreds of thousands ata kami. Lahat po kami nakinabang po sa ginawa ni PBBM. Kasi dati mga kababayan, yung pagdadialysis dati, para lang po talaga sa may pera yan. Especially no panahon ni Pinoy, na meron lang ata 90 or 60 lang ata, Teka lang basta maliit lang siya o konti lang siya. Pati no panahon po ni Digong may copay pa. Pero ginawa nga po ni PBBM ngayon, libre na po lahat. Di ba ayun ang point natin dito eh. Kaya naman palang gawin dati. Pati di pa nagawa ni Digong. Paano kasi binaboy po ni Duterte yung PhilHealth? Ang mga nilagay niya nga po doon yung retarded AFP. Sipin mo mga sundalo nilagay mo sa PhilHealth. Anong alam niyan? Hindi sa minamalit yung mga sundalo pero hindi po nila linya yan.
Kaya nga mga kababayan, ang dami po talaga mga retired AFP ang kumakampi kay Duterte ngayon, kay Digong, na kumukuha ng simpatya kay Digong kasi binaby po sila ni Digong. Kahit hindi po sila qualified sa mga trabaho, nilalagay po sila doon. Oh, si Garma, pulis, di ba? Nilagay sa PCSO. Oh, tinan ninyo. Yung mga yung mga retired AFP ngayon na nananawagan na sila po pabor na magkaroon ng destabilization para tanggalin po si PBBM. Tingnan nyo, sila po mga appointee po ni Digong. Mga appointee po sila ni Digong. Nakinabang po sila doon. So hindi sila para sa taong bayan, para po sila sa kanila pansariling interest lang. 'Di ba? So marami po nabudol si Digong. So para sa akin, napaka-importante po mamaya no, na marinig po natin at mapanood po natin yung interim release nga po ni Duterte mamaya, yung hearing. Kasi kung dito nga po naghari-harian ng mga Duterte, pagdating po sa ICC, walang ano doon, walang Duterte doon. 'Di ba? Walang strongman doon. Walang patay-patay doon, walang druga-druga doon. Doon lang po katotohanan. 'Di ba? So budol king yan si Duterte. Totoo nga, 'di ba? So ako lang, kaya ako po 'yan, no, ako po nalulungkot, no, kasi marami pa rin po talagang mga bobong at mga tanga na mga DDS na naniniwala pa rin po sa mga Duterte. To the point na umabot na ng asal sa punto na kahit na pinaka-bobo po na presidential board na si Sara Duterte, willing silang gawing presidente. Nakita niyo kung paano magsalita si Sara? 'Di ba? Bobo, 'di ba? Bobo, men. Boba, parang hindi abogada. Parang hindi po natin nakikitaan ng pagiging abogada si Sara. Pero gustong-gusto siya ng mga bobong mga DDS. 'Di ba? So, natin. 'Di ba? Pero so mamaya abangan po natin mamaya 'yan, no? O ano po mangyayari diyan mamaya sa interim release, sana gawin po ng tama, no, yung ng ICC, no, ang kanilang desisyon. At syempre, alam naman po natin na pag si Duterte nga po nabigyan nga po ng interim release po yan, di na po babalik yan. Di ba? So, di nga makapag-cite ng article ng batas. Hindi lang yan. Puta, ano siya? Abogada, tapos vice-presidente, hindi niya alam kung ano yung trabaho ng vice-presidente. Oh. Di ba tinatanong siya dati, ikaw ba ay ready na kapag ready na mag-take over kapag si BBM napaalis sa pwesto? Tinanong po kay Sara yan. 'Di ba? Ikaw ba, BP Sara, ay ready na kapag napaalis si BBM na mag-take over sa gobyerno? Alam mo yung sagot niya? Hindi ko masasagot yan dahil makakagulo. Kita mo na kagaguhan na yun. Puta, pinakamandato po ng vice-presidente, dapat ready ka palagi kung ang presidente po ay papaalisin for whatever reason. Di ba wala naman sinabi doon na ikaw ba parte ng destabilization, ikaw ba parte ng sedition? Wala naman ganon. Oh. Kaya yun, di ba? Kahit mabigyan ng interim release, di naman dyan sa Pinas siya dadalhin. Kasi hindi na siya member yung ICC ng Pinas. Oo, kaya nga. Isa rin yun. Pero sana wag na. Masaya naman siya doon. Oo. Kaka-Netflix ko niya yan. Nood pa ng House of Cards.